Okay, good morning. So, yung panooring video, debate ni Guapo, Eugene Guapo ng Katoliko at sa Missionary Baptist Pastor, no? Okay, so ito si Guapo nagtanong sa Baptist Pastor. Okay, so ating panoorin itong tanong na pangkiwan na tanong. Unsa man bautismo, magkaluwas ba sa salag sa tao o magka-impirno sa salag sa tao? Magka-impirno. Sa Revelation chapter 21, verse number 8, ang mas pangalaman ang mga nagawan, ang mga wala, ang mga wala po ay ang mga mamuno, ang mga magilawaso ng mga salamagiro, ang mga nasibang mga Diyos o pagkatang pagkato ng tabugan sa lilaw ng kalayo o ang supri na mo ang gawang kabatayo. Okay, magka-impirno sa salag sa tao, mga luwas. Matod pa sa, ako ganito pa sa surat ni San Pedro, unang Pedro 3:21. Ingon si San Pedro, agi gulat din ang bautismo usap nagaluwas sa ninyo. Karon ang pangutana, kinsa man ang magkakot, ganing ingon nimo nga magka-impirno o ganing ingon ni San Pedro nga magaluwas sa nato. Diba? Ang verse 3:21, walay salib niya, ang salib ang nagsabot. Asa, moderator. Okay, so ang tanong ni Mr. Guapo about sa 1 Peter chapter 3 verse 21. So binasa niya doon na ang bautismo raw ay makapagligtas. Okay, so ang sagot ni pastor, tama ang talata, tama ang verse, yung unawa ni Guapo yung mali. Kaya nag-object. Okay, sorry, panorin ulit. Okay, isa ba ang atong pagpapala, kinsa ang mamakat nilang lupaani? Yan ang ingon, ang bautismo magka-impirno, o si San Pedro ingon, ang bautismo nagaluwas sa nato. Okay, indikative, palayong kumbaga, kategorikan, kaya pangutana. Sakto si Apostol Pedro. Good. So, kay sakto man si Apostol Pedro. Wala na i-explain mo, kung wala i-explain, Patuloy si Apostol, sakto si Apostol Pedro nga ang maunang sulat sa 1 Peter 3:21, ano sa'yo pang nagsabot? okay, next Question. Kasakto mo kaha si Apostol San Pedro ang bautismo na daluwas, samantalang imuhan ingon kag magka-impirno. Pangutana, maulang ka na karon nga gawali kag bakat, yes or no? No. Palayong tutubag pastor, Ngayon, hindi wala kumagwali bakat, ang gawali ang balita na si Kristo Jesus lamang ang bukto madaluwas, kung dili ang bautismo. Okay, sige. Karon kay wala ka gawali bakat, ang pangutana, unsa may sita sa Biblia nga ang bautismo magka-impirno? Sitas. Okay, basahon. Si Apostol Pablo nagpapahayag alang sa mga nagwali gagawas na sa maayong balita. Galatia 1:6 ngadto 9. Usa ra gyud ang balita nga si Kristo namatay gulubong ug nabanhaw wala impirno. okay, last question, Last question. alternative. Ngayon si yung pahayag na lain maayong balita ang gospel of Jesus Christ. Yun siya, pahayag na niya. Ang pangutana mo, ang kinimang gitawag na to o ining bautismo gospel pa ni Jesus Christ o gospel ni Jawa. Ang gospel niyan, ang pangutana, kaya wala na laing maayong balita ang gospel ni Jesus Christ. Sino may pahayag iwan pa na? Ining bautismo gospel pa ni Jesus Christ o gospel ni Jawa? Gospel, ang bautismo, dili gospel ang bautismo, gospel ba sa Jawa? Gospel ba ni sa Jawa ang bautismo o gospel ni Kristo? Ang gospel
Grabe nito si si Eugene Guapo magtanong. Ah, Guapo, harapin mo na ako sa debate. Topic water baptism. Yun si pastor, pastor ng Baptist, nalilito sa tanong ni Guapo. Kalain mo gospel pala yung water baptism. Na. Si Kristo naman sa hindi mo matrabaho. Iyon siya. Doon na may maayong balita ang gospel of Jesus Christ. Ang atong pangutanan, gospel of Jesus Christ yung bautismo o gospel sa yawa? Gasto sa iyo. Ito gyud kay Tungod kay ang maayong balita, usa naman si Kristo namatay ginubulo o trabaho. So kung ang gospel apil na bautismo, hindi na sa yawa, doktrina na sa yawa. Okay, tayo na. Okay, so gibayin natin yung aral ni ni Guapo. Okay, so ang tanong niya, ang water baptism raw ay makapa-impyerno? So ang sagot ni pastor, yes. Kasi ang water baptism hindi naman yan part sa salvation. No, so si Gapo pinipilit ni Guapo ng Katoliko na ang water baptism ay parte sa kaligtasan. So although ito mga talata familiar natin, Mark 16:16, Acts chapter 2 verse 38, John chapter 3 verse 5, 1 Peter chapter 3 verse 21. So ito yung tanong ni Gapo na ang water baptism raw dito ay makapagligtas. So ating babasahin, tama yung sinabi ni pastor ng Baptist na ang talata ay tama, ang unawa ni Gapo ay mali. Okay, so may hint po diyan kung tayo po ay babalik sa verse 20. 1 Peter chapter 3, ang sinabi diyan sa verse 21. Okay, so sinabi dito na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas, kama sa makatuwid bagay ang bautismo, kama hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman. Okay, so dito malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na ang water baptism ay hindi talaga makapag-alis sa kasalanan. Okay, sa ating nagawa. So malinaw, no, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman. Ibig sabihin yung karumihan, yung mga kasalanan, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Okay, so ito yung tanong ni Gapo, no, ng Katoliko ng Baptist. Okay, so sa verse 20 balikan natin ano ang sinabi sa verse 20 ng 1 Peter chapter 3 verse 20. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, its souls were saved by water. So ito yung hint, mga kapatid, mga kaibigan, na ang totoong nakapagligtas physically ay yung arka. Okay, so yung arka ang dahilan bakit sila Noah at ang kanyang anak at asawa ng kanilang mga anak ay naligtas dahil physically ang ark nakakapagligtas nila doon sa tubig. So hindi yun ibig sabihin na yung water baptism dyan, hindi naman yan water baptism, kasi ibig sabihin pag water baptism ini-immerse, no? So mali, no? So ang hint dito sa verse 21 din, resurrection of Jesus Christ. Ayan po, magkita natin sa Romans chapter 6 verse 3 and 5. So sa madaling sabi, sa madaling salita mga kapatid, na ito si Eugene Gapo nagtatanong na hindi niya alam kung ano ang mga pangyayari doon sa talata. Okay, so ang verse 20 nagsasabi, no, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Okay, so ibig sabihin yung arka. So wala yung arka,
kung ang arka hindi pinagawa ng Diyos, so ibig sabihin lahat sila mamatay. So physically, no, yung arka ang ginamit sa Diyos para si Noah at ang kanyang mga pamilya ay maligtas mula doon sa tubig. So ito pa ang tanong ni Eugene Guapo, water baptism ba ay gospel? Gospel of Jesus Christ ba ito o gospel of Satan? So ang sagot ni Pastor, siyempre gospel of Satan, kasi kung ibig sabihin pag gospel, yung 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Si Eugene nga po, hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng gospel. No? Kaya nga gusto kong madibating taong about sa water baptism, kasi gusto kong ipitin, no, saan sa talata na ang water baptism is gospel. Dito malinaw ang 1 Corinthians chapter 15 verse 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. At siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So yun po ang gospel. Namatay, nilibing, okay? Tapos siya ay nag-resurrect in 3 days according sa scripture. So yan po ay malinaw na gospel, ha. So ang water baptism, hindi po yan gospel, no? Hindi po yan gospel. Kasi kung ibig sabihin, kung ang water baptism is a part of salvation, ibig sabihin works na yan, no? Works na yan yung water baptism. So yan po malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na ang gospel, kung ibig sabihin pagkulang, no, may karugtong kay Galatians chapter 2. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness came by the law, then Christ is dead in vain. No, so yun po malinaw mga kapatid, na kung ang water baptism ay kasali sa kaligtasan, ibig sabihin ang ginawa ni Christ doon sa cross did in vain, no? Maging walang silbi yung ginawa ni Christ sa cross kung ang water baptism naman is a part of salvation, no? Kaya nga may mga few debate na bakit si Christ ay binatismuhan, dahil ba siya ay kailangan maligtas, no? So yun po, no, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, at mayroon pa tayong mga verse dyan na sa Romans, no? Romans chapter 3 verse 25. Ito din malinaw ito mga kapatid, na faith lang, no? Ang water baptism hindi yan kasali sa kaligtasan. Whom God hath sent forth to be a propitiation through faith in His blood. Ano daw? Propitiation through faith in His blood. So lang water baptism yan, to declare His righteousness for the remissions of sins that are passed through the forbearance of God. No, mali na mga kapatid, niya walang sinabi na water baptism dyan, no? Propitiation through faith in His blood. So by the blood of Jesus Christ, doon tayo, kaya nga sabi ng Bible sa Ephesians 1:7, no, yung blood ni Jesus Christ lang ang makapahugas sa ating mga kasalanan. So wala talagang part yung water baptism, no? Ito si Eugene nga po nagtatanong, hindi niya alam kung ano yung mga sinasabi niya, no? Mahirap kasi pag ang isang taong hindi niya alam yung context magtatanong, siyempre ang tanong mali. Kaya nga kung ako sa iyo, Eugene nga po, harapin muna ako, no? Tatlo ng schedules, tatlong topic na natin, pero hanggang ngayon wala pa, no? So gusto kong ano sa iyo ang water baptism, no? Another, na ang water baptism ay hindi talaga part sa salvation, no? Sa Luke chapter 7 verse 48 and 50, kung ating babasahin diyan, faith, no, ang kaniyang paniniwala lang talaga ang makapagligtas. Wala ding water baptism diyan. Okay, sabi diyan,
Ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Salvation is grace. No? Work, water baptism is a work. Yun, malinaw mga kapatid. No? So sa debate nila ni yung missionary baptist na pastor, kawawa si Eugene Gapo. Tanong ng tanong, pero ang kanyang tinatanong, hindi niya alam kung paano niya i-construct. No? Hindi man lang nahirapan yung pastor na kanyang kadebate. No? Nahiya naman ako sa iyo sa gwapo. No? Buti na lang yung pastor na nakadebate mo, hindi ka iniipit. No? Pero kung harapin mo ako, iipitin kita. No? Iipitin ka. No? So, yun lang no ang masasabi ko sa debate nila, na ang water baptism pala ng Roman Catholic ay gospel. Gospel. No, nakakaya ka naman, Gapo. Guwapo. Maya ka naman sa ano mo, stand mo. No, wala po. Mali po 'yan na. Pag sabihin natin yung water baptism is a part of gospel, nako. Walang saysay ang ginawa ni Jesus Christ. At yung sabi ng John chapter 19, it is finished. Mali 'yon kasi mayroon pa lang karugtong. No? So maling-mali. Again, panawagan Eugene Gapo. No? Panawagan. Ito yung ating topic natin no hanggang ngayon, mag 3 weeks na. Si Maria virgin kahit mayroon na siyang anak maliban kay Kristo. Okay, so ikaw affirmative ka diyan, ako negative ako. At ikalawa, si Maria walang sala o walang bahid na sala or immaculate conception. So negative ako diyan. No? And then baka gusto mong isali ito, water baptism is a part of salvation, na hindi ang water baptism ay hindi kasali sa kaligtasan. Okay. So kahit sino sa inyo, or baka si Jan Dugong o si San Bakla, San Rio Bakla, Jan Dugong, shout out din sa inyo. Or si ebidensya, no? Biblia ebidensya, kung gusto niyo yung John chapter 2, papatunayan ninyo na ang ginawa ni Christ na bino ay nakalasing. So negative naman tayo diyan. At sa lahat, no? Sa lahat ang simbahan ng Katoliko ay makapagligtas sa kaluluwa. Negative ako kahit sino sa inyo. So ayun lang masabi ko. Paki-share, paki-abot, paki-mention yung mga taong galunggong. God bless.